Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Cavite C5 Link Sukat Interchange at ang groundbreaking ng Cavite C5 Link Segment 3B sa Parañaque City. Ang Cavite C5 Link ay joint project ng Philippine Reclamation Authority o PRA, Toll Regulatory Board o TRB at Cavitex Infrastructure Corporation o CIC na subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC. Layunin ng infrastruktura na makapagbigay ng mas pinabilis at mas pinadaling galaw ng mga tao at produkto sa mga rehiyon sa bansa. Sa oras na matapos pakikinabangan ang Cavitex C5 Link ng halos 50,000 sasakyan kada araw at babawasan ito ang travel time sa mga lungsod ng Makati at Taguig mula Parañaque City, Las Piñas City at Cavite ng 45 minuto, malaking kaginhawaan sa trapiko sa Maynila. Pakinggan natin ang mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Honorable members of the Senate, we have here Senator Cynthia Villar and Senator Mark Villar, who have been instrumental in helping us, especially on the Las Piñas section of this project. So thank you very much. Members of the House of Representatives and of course the Chairman of Metro Pacific Investments, Chairman and CEO Manny Pangilinan, and the former Secretary of Department of Public Works and Highways, Metro Pacific Tollways Corporation President and CEO, Babe Singson. Parañaque City, Mayor Eric Olivares, the other local government officials here present, my fellow workers in government, friends and partners from the private sector, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. When I assumed office nearly 2 years ago, I brought with me a promise to carry on the building of infrastructure projects that will benefit our economy and our people. It's not just now build, 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 but build better more, because Filipinos deserve nothing less than that. So I stand here today to deliver on that promise with the groundbreaking of the Cavitex Calax Link in Kawit, Cavite, and the Cavitex C5 Link Segment 3B in Parañaque City, and of course, the inauguration of the Cavitex C5 Link Sukat Interchange. These three milestone projects bring to reality our promise to transform the lives of millions of Filipinos by systematically easing traffic flow in the greater Metro Manila area. The Cavite-Calax link originating from Kawit, Cavite is a 1.2-kilometer connection
whose length may be short, but its impact will be substantial. With this, we anticipate a significant improvement in the road network connectivity from Kawit to the greater Calabarzon region. By establishing a direct connection to Calax, we also ease the traffic congestion at the busy intersection of Tirona Highway and Centennial Road. A while ago, we just did a quick inaugural drive through the Cavitex C5 Link Sucat Interchange. It is part of the newly completed Cavitex C5 Link Expressway Segment 2. I am pleased to have inaugurated this fitting centerpiece that will connect several major roads in Sucat with Cavitex. With this interchange, motorists will now be able to travel smoothly, safely, and conveniently from Cavitex R1 to Sucat, Parañaque within just 5 minutes. It is a dramatic improvement from the usual 1-hour travel time via existing public roads from Kawit, Cavite. This segment is set to benefit around 23,000 vehicles a day. And I was just mentioning when that figure came out, I said, maliit yan. Before you know it, that 23,000 motorists that we are estimating for now, that will fill up very quickly as soon as they see the advantages of traveling on these, really what is the bypass and circular route around the city. This will enhance our travel efficiency and ease commutes for our citizens. Finally, we have the Cavitex C5 Link Expressway Segment 3B. This is a 2-kilometer road coming from Sucat Interchange going to E. Rodriguez in C5 Road, Taguig. Upon completion, we expect that the travel time from Cavitex R1 expressway section to Slex C5 Road will greatly be reduced from what is now 40 minutes to 10 minutes. But these are very rough figures. We have to put into that. You have to impute into that formulation the delays that come on because of going into what are referred to sometimes as the surface roads that go into the city, into Metro Manila. Pagka nakaiwas tayo doon, napakalaking bagay. And I think that, again, our estimates, although already optimistic, I think will very quickly will very quickly be filled up and surpassed. But that is a good thing, because that means that the traffic that is going from the different parts of the country, through up north, through down south, and no longer through Manila, will immediately enjoy all those benefits of a much easier, much faster, and much simpler. And we don't need to worry that much about traffic as we are having to do now. And that will, again, be to the benefit of our small businessmen, to our farmers, and all of those who require transportation for their livelihood. So it also marks the final step in completing the Cavitex C5 Link Expressway, enhancing our transportation infrastructure network on behalf of countless motorists and passengers. So I now invite my fellow Filipinos to take advantage of our expressways, experience firsthand the ease and convenience that these roads will bring to our daily lives. This is especially so after receiving the good news that the PRA, or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. And this will introduce our new roads to expressways to those who are in need of that transport system. So we welcome this call and thank the PRA for its initiative to help mitigate the impact of rising fuel costs to our motorists.
I now count on our toll regulatory board to ensure the immediate implementation for the benefit of the riding and the transport public. Ladies and gentlemen, these flagship PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. We thank you for making these monumental endeavors possible. We also give our sincerest gratitude to the architects, the engineers, construction workers, the project managers, and all the individuals involved in these accomplishments. You are the reason why we can turn blueprints into actual reality. And I assure you that your work, your patience, and your sacrifice will leave a lasting impact on our country and on our people. And we give thanks, of course, to the Filipino public for their patience, understanding, and support while we work to complete these large projects. As always, as I always say, unity is at the heart of these undertakings, and we have come this far because we have worked together in building these structures. So let us carry on with that promise that we have made to build better, more. Let us not just build roads, let us build connections that will unite and bring us closer than ever, and create pathways that will be the stream through which our vibrant society will pulse. With all of these, we are creating a nation where Filipinos may easily access and traverse our communities and have a comfortable and productive time as they do it. That is the vision of a bagong Pilipinas that we are striving to build. And I know that it is a vision which we all share and care deeply about. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paggalingan ng mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong ito ang susi upang muling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pangunahan nito ang distribusyon ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda at mga pamilya sa lungsod ng Butuan. Nagpapakita ito ng kahandaan at sinseridad ng pamahalaan upang tulungan ang lahat ng mga nangangailangan sa panahon ng El Nino o maging sa pagsisimula ng tag-ulan. Matatandaang isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte sa gitna ng tagtuyot na direktang nakaapekto sa halos mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda at nagresulta sa kalugiang umabot sa 700 milyong pisong halaga ng agriculture sector ng rehiyon. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ating Special Assistant sa kanyang pagpakilala, si Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiupo po tayo. At ang ahensya na talagang ang departamento na inaasahan natin na ayusin ang mga problema na aming nadatnan sa sektor ng agrikultura, nasabayan pa ng El Nino at walang ulan na nagtuyot at kaya't kailangan natin na ang Department of Agriculture ay nandyan. Kaya't nandito po si Secretary Kiko Laurel. Kasama din po natin ang DSWD Secretary at siya meron din silang programa para sa pagtulong sa ating mga kababayan, ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. At isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga programa, alam niyo po, kapag kami nakakaisip at nagbubuo ng programa sa national government, kailangan po ay hindi naman sapat na basta't pag-usapan na lang namin sa Maynila.
kailangan ito ibaba at kailangan maganda makipag-ugnayan sa ating mga local government officials, ang national government. Kaya po nabubuo itong magagandang programa dahil sa magandang ugnayan po. At ang cooperation na nasa gitna ng local government at ng national government ay napakaganda. Kaya nasa masasabi whole of government approach. Ang namamahala po sa ganyang klaseng pag-uusap at pagpaplano sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. Ang namumuno ngayon ng Mindanao Development Authority, siya ang nagtitimon sa mga iba't ibang proyekto, hindi lamang dito sa Caraga, kung hindi pati na sa buong Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. Ang aking classmate sa 14th Congress at nandito, ngayon ko lang nakita, ito yung buong pangalan niya at ang kilala ko sa talaga, Congressman Joboy Aquino. And the Agusan del Norte Governor at ating matagal nang kasama at nakikipagtulungan sa national government, the Agusan del Norte Governor, Governor Angel Amantec. Butuan City Mayor ang host natin dito sa Butuan City today. Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Second District Representative ng Agusan del Norte, Dale Corbera. Nandito rin. Yan, Dale. Surigao del Norte Governor, Governor Lyndon Barbers. Dinagat Island, ang gobernador po ng Dinagat Island, Governor Nilo Demere Jr. Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, my fellow workers in government, lahat po ng ngunit hindi ko po maaring makalimutan na banggitin ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon, kayo po na mga beneficiary na makakatanggap ng tulong mula sa national government. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hapon na yata. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ibig kong maihatid ang aking taus-pusong suporta at malasakit sa mga Butuanon at buong rehiyon ng Caraga sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Bukod sa pagkilala sa Butuan bilang Timber City of the South, dahil sa inyong maunlad na industriya ng pagtutroso, tunay na lubos kong kayong binibihaan ang malawak at matabang lupa ng pinalusog ng yaman na tubig at nakapaligid dito. Hindi din itong makiila na patuloy ang paglago ng inyong pangunahing sektor tulad ng pagsasaka at pangisdaan na bunga na walang sawang pangangalaga at nagpapayabong ninyo sa ating mga likas na yaman. Katulad ninyo, nagsisikap ang pamahalaan upang lalo pang maging matatag ang Butuan bilang sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala dito sa Caraga. Kung maalala nga ninyo, bago pa man ako naging Pangulo, nauna na akong nagbahagi ng tulong sa mga Butuanon matapos kayong nasalanta ng bagyong Odette noong 2021. Noong nakaraang taon naman, pinasinayaan namin ang kadiwa ng Pangulo upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at mapalapit sa ating mga mamimili ang kanilang pangangailangan. Naghahandog din kami galing sa ating pamahalaan ng karagdagang binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanap buhay sa araw-araw.
Patuloy din po namin pinapatupad ang National Rice Program, ang National Corn Program, at saka yung High Value Crops Development Program sa iba't ibang sulok ng bansa, kabilang na ang inyong rehiyon. Sa usapin naman ng infrastruktura, nasimulan na ang pagpapatayo ng Butuan City, Agusan del Norte Logistical Highway na inaasahang magiging tulay ng ating Agricultural Economic Zone at posibleng Industrial Economic Zone. Halos 71% na ang natapos sa pagpapalawak ng bypass road na mag-uugnay sa Mayor Democrito Plaza Avenue at Daang Maharlika na makakapagpabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa inyong lugar. Bagamat nakapagpatupad na tayo ng iba't ibang programa sa Butuan, may mga problema pang hinaharap tayo na pilit natin binibigyan ng kasagutan, katulad na lamang ng seguridad sa malinis na tubig. Sa taon na ito, matindi ang naging epekto ng El Nino dito sa inyong syudad, kaya isinailalim sa state of calamity ang buong Butuan. Ayon sa aming datos, naapektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino, samantalang nasa 700 milyong piso naman ang nalugi sa ating agrikultura sa buong rehiyon. Upang tuluyang maibsan ang pagsubok sa inyong mga inyong pinagdadaanan, narito po kami upang maghatid ng karagdagan tulong. Kaisa ng inyong lokal na pamahalaan, ang Office ng House of Speaker ng House of Representatives, ang Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Mula sa aking tanggapan, maghahandog din kami ng tulong na nakakahalaga ng halos 47 milyong piso para sa inyong syudad. Ito po ay dinagdag po natin dahil bukod pa sa mga programa ng ating iba't ibang departamento, bukod sa ating tupad, sa ating ayuda, sa lahat ng ginagawa ng DTI, ay nakita po namin, sa kakaikot ko, nakita ko po naman, sabi ko, mabuti at nakakatulong tayo. Pero baka meron pa tayong magawa, baka meron pa tayong maitulong. Kaya po, ang ating binibigay, ang isa sa yung malalaking cheque po na makikita niyo mamaya, na binigay natin sa bawat governor para sa bawat probinsya, ito po ay galing talaga sa Office of the President. Naghanap kami ng pondo at itong pondo ay aming ginamit para magbigay ng tulong sa bawat probinsya. Ito ay bahagi ng halos yung ating sa Butuan ay bahagi ng halos 160 milyong piso na ating inilalaan para sa buong Region 13. Makakatanggap din ang bawat isang narito ngayon na tigli 5 kilo ng bigas. Ito naman ay galing sa Office of the Speaker of the House, ang ating Speaker Martin Romualdez. Sa pangunguna naman ng DSWD, mabibiyayaan ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang nasa 4,700 makakatanggap mula sa Agusan del Norte at Butuan City sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita Program. Mula naman po sa DOLE, mabibigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahong tulad nito ang susi upang uling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya, kung hindi nagpapatunay din
na busilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Caraga Region. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, magkakaroon ng pagbabago at karagdagang pagpaplano sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea para matiyak ang kaligtasan ng mga tropa ng bansa sa naturang karagatan. Binigyang diin ito ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, nang kumpirmahin niya na may 7 tropang Pilipino ang nasugatan kung saan isa ang naputulan ng daliri sa ginawang panghaharas ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Samantala, iginiit ni Trinidad na tatalima pa rin ang Pilipinas sa international law sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China. Anya, hindi sila titigil sa paggiit sa soberanya ng ating bansa at tiyaking maprotektahan ang ating sovereign rights. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, sobrang kabastusan na ani Senador Joel Villanueva ang sunod-sunod na pambubuli ng China sa mga Pilipino sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na sobrang kabastusan na ang sunod-sunod na pambubuli ng China sa mga Pilipino sa loob mismo ng sariling teritoryo ng Pilipinas. Git ni Villanueva, klaro naman na sa Pilipinas ang Ayungin Shoal at kitang-kita na kung gaano kawalang respeto ang China sa loob ng ating teritoryo. Pinahayag rin ng senador na nakakabahala ng bukod sa malalaki at mas advanced na teknolohiyang ginagamit ng China Coast Guard sa pananakot sa ating Philippine Coast Guard ay mas nagiging agresibo na rin ang kanilang pag-atake. Kaya naman mahalagaan niyang magkaisa tayong mga Pilipino sa laban na ito. Sinaluduhan rin ni Villanueva ang PCG, Armed Forces of the Philippines at maging ang mga mangingisda at mga sibilyan na buong tapang na nakikipagsapalaran sa West Philippine Sea araw-araw. Pinuri at suportado rin ang mababatas ang paghahain ng Pilipinas sa United Nations ng claim para sa Extended Continental Shelf sa West Philippine Sea. Anya, ang proactive measure na ito ay hindi lang nagpapatibay ng ating historical claim sa Kalayaan Island Group, kundi nagkukumpirma rin ng ating commitment na sumunod sa rule of law. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Commanding ship ng US Navy 7th Fleet, USS Blue Ridge, nasa Pilipinas ngayon upang magsagawa ng port call. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nasa Pilipinas ngayon ang commanding ship ng United States Navy 7th Fleet na USS Blue Ridge para magsagawa ng port call. Ito ay sa gitna na rin ng ipinatutupad na anti-trespassing rule o ang bantang pag-aresto sa mga dayuhang barko sa inaangking karagatan ng China, kabilang na ang continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang USS Blue Ridge o ang LCC-19 ay bukod tanging amphibious command and control ship
na may advanced communication and information system para sa epektibong pangangasiwa sa naval operations. Kahapon bumisita sa punong tanggapan ng Philippine Navy ang commander ng 7th Fleet na si Vice Admiral Fred Catcher. Malugod siyang tinanggap ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia bilang kinatawa naman ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adachi Jr. Doon ay pinagtibay ng Pilipinas at Amerika ang nagpapatuloy na magandang relasyon ng dalawang bansa sa gitna na rin ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas. J. Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na lumubog na ang MV Tutor na inatake at pinasabugan ng Houthi rebel sa Red Sea. Hindi pa rin nakikita ang isang Pinoy na sakay nito. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, huling namataan ang MV Tutor noong ika-17 ng Hunyo. Sabi ni Kakdak, nakatakda sanang dumaong ang barko noong ika-18 ng Hunyo para sa search and rescue sa nawawalang Pinoy, ngunit nawawala na ang barko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isang 37 anyos na Pinayang namatay sa tindi ng init sa kasagsagan ng isinasagawang taunang Hajj sa Saudi Arabia ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Kinumpirma ni Philippine Embassy Charge d'Affaires Romel Romato na namatay ang Pinay dahil sa extreme weather conditions noong pang ika-16 ng Hunyo. Aniya, bagamat nabigyan ito ng paunang lunas sa Makkah Hospital, hindi na ito nakaligtas. Tubong Mindanao ang Pinay at isang overseas Filipino worker o OFW na nakabase sa Saudi Arabia. Ani Romato, hindi siya bahagi ng Hajj delegation na inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Sinabi pa ni Romato na sa pagtutulungan ng Embahada ng Pilipinas, Consulate General Hajj Assistance Teams at Migrant Workers Office sa Jeddah, inasikaso ang pagpapalibing sa Pinay sa Makkah noong ika-19 ng Hunyo. Sa datos ng NCMF Hajj Supervisory Team, hindi bababa sa 5,060 Filipino pilgrims ang nakilahok sa Hajj ngayong taon. Hindi kabilang dito ang halos 200 NCMF support staff. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Government ng Mountain Province nagbigay ng vegetable seeds bilang agricultural assistance para sa mga Social Welfare and Development o SWAD at barangay beneficiaries. Si Arlene Fagian mula RP Bontoc sa balita. Nangipaay iti provincial government iti Mountain Province iti agricultural assistance para kadag iti beneficiaries iti Kalman June 20, 2024. Agarup 2,900 apakiting a vegetable seed manipud Department of Agriculture Cordillera iti na i-turn over iti DSWD Social Welfare and Development wenno DSWD SWAD ken munisipyo iti Barlig, Baoco, Sabangan ken Tadjan iti naangay iti Provincial Agricultural Board meeting wenno PAB. Sigon kan OIC Provincial Agriculturist Officer Rolando Bragado, iti panakaited kadag iti BNI ket paset iti plant program iti provincial government ngayon daulwan ni Governor Bonifacio Lacuasan. Kadwa ni Lacuasan, the board member Ezra Gomez, Provincial Agriculturist Bragado, kani Agriculturist
Albert Payokyok nga nangited kadagiti BIN-I. Inlawlawag ni Bragado nga 1,345 nga pakete iti BIN-I tinaited iti DSWD SWAD nga daytoy ket maited kadagiti beneficiaries ken tig 400 met a pakete iti BIN-I itinaited kadagiti upat a munisipyo para kadagiti barangay beneficiaries. Manipod dito'y Bontok, Arlene Fagian, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Arlene Fagian. 75 scholars ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Kalinga. Matagumpay na nagtapos ng High Quality Rice Seed Certification at Farm Mechanization nitong buwan ng Hunyo. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 75 scholars manipot Tabuk City tinaptur po City High Quality Rice Seed Certification ken Farm Mechanization iti June 11, 2024 babaan iti partnership iti Technical Education and Skills Development Authority ken Shavsers Farming School. Dahito itinamuan kini TESDA Kalinga Information Officer Berlin Bayangan. Sikun kini Bayangan iti High Quality Rice Seed Certification ken Farm Mechanization kat karaman iti offered courses iti TESDA under iti Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Scholarship Program. Parte dahito iti inisyatiba iti agda mga administrasyon ang mapasaya iti agricultural sector ken masurwan dagiti mannalon iti modern agricultural knowledge. Inyibkas ni Aimee Andong As nang ibagi kini TESDA Kalinga Provincial Director Jan Adaway iti mensahe na kadagiti scholars partikular iti kinapatag iti sustainable farming ken advanced agricultural practices ti probinsya Kalinga. Malaksid iti awarding of certificates na isayangkat iti ayam apakakitaan iti skills dagiti graduates kastamot anay kandagitoy iti rewards. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Health Center for Health Development o DOH-CHD Calabarzon, kinumpirma bilang unang kaso ng vape-related death sa bansa ang pumanaw na 22 anyos na lalaki mula sa Laguna. Magbabalita si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Kinumpirma ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo sa Media Forum ng Kagawaran ng Kalusugan na isang 22 anyos na lalaki mula sa Laguna ang unang kaso ng vape-related death sa Pilipinas. Ayon kay Asik Domingo, nasawi ang lalaki dahil sa heart attack matapos magtamo ng matinding pinsala sa baga dahil umano sa araw-araw nitong paggamit ng vape. Idinagdag pa ng opisyal, walang risk factors ang lalaki maliban sa extensive vaping nito sa loob ng 2 taon. Batay sa pag-aaral ng ilang mga espesyalista, nakaramdam umano ng matinding pananakit ng dibdib ang lalaki matapos ang isang sports activity. Nakaramdam umano ito ng paghirap sa paghinga, sobrang pagpapawis at muscle pain. Makalipas ng 1 linggo, nakaranas ito ng productive cough na may kasamang dugo, lagnat at pagsusuka. 2 arteries anya ang nabarahan sa puso ng lalaki at nagkaroon din ng consolidation ng baga nito o pagdidikit-dikit. Ayon pa sa pag-aaral, wala umunong history ang lalaki ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o ilegal na droga. Negative rin ang lalaki sa COVID-19. Sa hiwalay na media forum ng DOH sa Subic itong nakaraang weekend na dinalohan ng Radyo Pilipinas Lucena, hiniikayat ng kagawaran ng smokers at vapers na tumigil sa paninigarilyo at pagve-vape, alinsunod na rin sa obserbasyon ng National No Smoking Month ngayong Hunyo. Pwede rin naan tumawag sa quitline na 1558 upang humingi ng tulong sa kagawaran ng kalusugan para sa pagtigil sa bisyo. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. 8 bilyong dolyar na Bataraza Smart City sa Palawan, posibleng maitayo na sa loob ng 7 taon. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Magarabot sa 8 bilyong dolyar o mga 4 bilyong piso ang pondo ang inditindag nga Bataraza Smart City sa Palawan sa silad lamang ang 5 tingkapito kadagon. Naging posible diya pagkatapos nga mapagkig-ariglo ang lokal nga gobyerno ang Bataraza sa Malaysian-based construction company JJZ Group Development Asia.
nga magapatindag ang Smart City Batarasa. Isa ra sa highlights nga itatindag sa 10 ka hektarya ay ang Formula 1 racetrack nga makatatabang imabel sa turismo sa lugar. Nakapasilida sa proyekto nga dya ang pagpapatindag ang International Airport ig Seaport. Mamanaybo ang groundbreaking sa July 18, 2024 na titingad sa ingkukon nga planong diya. Sikon ki JJC President ig CEO Jasmine Bell Japong napilian da ang Batarasa Palawan tengad sa anang lokasyon nga marapet sa Malaysia. Ang Batarasa Smart City rin ang pinakamabel nga andang proyekto sa Asia. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat. Summer Provincial Level Training isinagawa bilang preparasyon sa 2024 Census of Population o PAPSEN. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Para maging manilampuso ng pagbubuhaton nga 2024 Census of Population POPSEN o Community-Based Monitoring System, Household Profile Questionnaire Data Collection ug san pagbubuhaton nga geotagging, gindumara ang unom kaadlaw nga live-in provincial level training sa mga technical staff san Philippine Statistics Authority PSA, Census Area Supervisor ug mga representante sa Department of the Interior and Local Government DILG Samar ngan Samar Provincial Planning and Development Office PPDO. Sa gindumara nga training, gindiskusyonan ang mga tupiko sugad sa overview sa 2024 POPSEN CBMS, navigation sa CBMS resources, data privacy and confidentiality, ethics ug gender sensitivity, managing risks durante sa census operations, enumerators manual chapter 2 tubtub chapter 15, Supervisor's Manual Chapter 2 tubtub Chapter 9, Administrative ug Financial Matters, Post-Enumeration Activities, ngan Field Enumeration Guidelines. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, isang whole-of-government approach sa pagbigay tulong sa iba't ibang sektor. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Ang pagpahigayon og Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa nagkadaiyang probinsya sa tibuok nasod usa ka whole-of-government approach sa pagtunol og tabang diha sa nagkadaiyang sektor sa nasod. Kini ang pamahayag ni Deputy Secretary General Ponyong Gabonada sa House of Representatives og lead sa BPSF atol sa gipahigayon nga press conference dito sa Bislig City kundin gipahigayon karon ang second leg sa BPSF sa Caraga Region. Sumala pa ni Gabonada nga pinaagi sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair mahimong masayon sa katawhan nga makapahimulos sa mga programa sa gobyerno sama sa natad sa edukasyon, trabaho, pag-uma ug uban pa. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Bislig City, Surigao del Sur ipahigayon sulod sa duha ka adlaw. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Domestic workers sa Sulu lumahok sa isang araw na oryentasyon patungkol sa RA 10361 o Batas Kasambahay. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Timauda kanuya uni mga domestic worker duwain-duwain municipality alupa sug orientation hasin Batas Kasambahay ato Republic Act 10361. Piaon ini sin Ministry of Labor and Employment ato mole iban simbang sa Moro Tripartite Wage and Productivity Board ato BTWPB han Notre Dame Review Center. Ang Jonathan Acosta sin Molly Barm iban workers representative sin BTWPB mahalaga kahatihan si mga maginang Hawaii insara dimirihel siya ka kanila atuha mga abusive employer. Sakop tay sab sin sara ini ina
kalalagihan ni kadihil sin employer, pa mga taon niya iwan na si mga muna-muna kalalagihan, piya na sin pagtutukan iwan pagkaon. Bahagi ray sab sin pakaradyaan agi pahi akosta in consultation tungod na pagbutang partangahan sin gadji, ang mga maginang hapay, urula gasto iwan kahalan halupa sug. Agi akosta sakap iwan og kabin mo sumambag, hauno-uno kalalagihan iwan problema mapaya hipasampay si mga maginang halaumbay. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sisimulan na ng Regional Wage and Productivity Board ang public hearing para sa panukalang dagdag sweldo sa mga manggagawa ng National Capital Region o NCR. Ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment o DOLE, mayroong isang buwan para maglabas ng desisyon ang Tripartite Board matapos ang kanilang pagdinig. Posibleng sa Hulyo 16 ay mailalabas na ang positibong resulta ng Wage Board. Sa ngayon, nasa 610 piso ang daily minimum wage sa NCR at may mga panukalang itaas ito sa 800 piso. Pero sabi ni Laguesma, may iba pang paraan para itaas ang sweldo ng mga empleyado tulad ng collective bargaining sa pagitan ng mga labor union at mga kumpanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsani puwersa ang Grab Philippines at BYD Cars Philippines upang pag-aralan ang paggamit ng electric vehicles o EVs sa ride-hailing dito sa Metro Manila. Gamit sa nasabing pilot study ang BYD Dolphin EV para sa isang buwang pag-aaral para tignan ang operational feasibility ng EVs sa fleet ng Grab. Susuriin sa trial na ito ang battery, driving range at economic impact nito sa mga driver. Sa pahayag ni EJ De La Vega, head ng mobility ng Grab, binanggit nito ang kahalagahan ng inisyatiba upang makamit ang layunin ng Grab na maging carbon neutral pagsapit ng taong 2040. Magbibigay din umano ang isasagawang pag-aaral sa mga datos na gagabay sa hinaharap para sa pagsama ng EVs sa ride-hailing at magtataguyod ng mga sustainable na mobility ecosystem sa bansa para sa lahat ng transport stakeholders. Ipinaliwanag din ni Toti Zara ng AC Mobility na ang pilot study ay mahalagang hakbang tungo sa malawakang paggamit ng EVs sa Pilipinas. Sinusuportahan naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inisyatibang ito sa pangunguna ni Chairman Teofilo Guadis III para sa pagsulong ng Philippine Transportation. Inilunsad ang nasabing EV pilot study sa mga lugar ng BGC, Makati City, Pasay City at Mandaluyong City kung saan may mga kasalukuyan na EV charging infrastructure. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumayo sa Palawan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para hikayatin ang mga residente sa lalawigan na papalitan ang mga pera nilang may sira o problema na. Bahagi ito ng Piso Caravan kung saan kasama rin ang pagsisikap na makolekta ang mga itinatagong barya upang mapaikot at magamit muli sa mga transaksyon. Tatagal hanggang Linggo, Hunyo 23 ang BSP Piso Caravan sa Provincial
Capitol Compound ng Palawan. Pakikiisa ito ng BSP sa Baragatan Festival ng Palawan kung saan makikita ang mayamang kultura ng iba't ibang grupo ng mamamayan sa lalawigan. Kasabay din ito ng mga aktibidad ng BSP bilang pakikiisa nila sa pagdiriwang ng Depositor Protection and Awareness Week ngayong linggo. Ito ay bilang paniniyak sa seguridad ng mga gumagamit ng sistema ng pagbabangko sa bansa at proteksyon sa kanilang mga ipon sa gitna ng mga banta at hamon. Makakasama rin ng BSP ang ilang financial institution na tutulong naman sa mga residente ng Palawan sa pagbubukas nila ng e-wallet o kaya ay account sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakatakdang kalabanin ng Gilas Pilipinas ang Taiwan Mustangs, ang koponan na binalitang kinuha ang mga veteranong NBA players na sina Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook bilang bahagi ng kanilang preparasyon para sa FIBA Olympic Qualifiers na gaganapin sa Riga, Latvia itong Hulyo. Hindi pa napapag-alaman kung maglalaro ang mga dating NBA stars para sa Mustangs, subalit ang laro ay magaganap itong darating na Lunes, ika-24 ng Hunyo at bukas at libre ito para sa publiko. Magsisilbi ding opisyal na send-off para sa Nationals ang laro bago sila lumipad patungong Europa kinabukasan, ika-25 ng Hunyo para maglaro ng 2 pang tune-up games laban sa Turkey at Poland para maramdaman kung papaano maglaro ang mga European teams. Napabilang sa grupo ang Gilas, ang number 6 host Latvia at 21st ranked Georgia. Unang mga kalaban ng Gilas ang Georgia sa Hulyo 4 kung saan pangungunahan ang bansa ni NBA big man Goga Bitadze na naglalaro para sa koponan ng Orlando Magic bago makatapat ang host team Latvia na inaasahang pangungunahan ni Kristaps Porzingis ng 2024 NBA champion Boston Celtics. Pangungunahan naman ng Gilas sa Olympic qualifying tournament ni naturalized player Justin Brownlee kasama ang kanyang ka-teammate sa Hinebra sa PBA na sina Scottie Thompson at Japet Aguilar, pati na rin ang PBA Champion Finals Most Valuable Player Chris Newsom at ang kanyang kalaban sa titulo na sina CJ Perez at Junmar Fajardo. Kasama din sa Gilas sina Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Kai Soto, Dwight Ramos at Mason Amos. Samantala, hindi pa rin makakasama sa qualifiers si AJ Edu na may iniindang knee injury at si Jamie Malonzo na kasalukuyang nagpapagaling mula sa calf tear. Nakabalik na ng bansa si Brownlee pagkatapos ang kanyang paglalaro sa Indonesian team na Pelita Jaya sa Basketball Champions League na sakto para sa simula ng ensayo ng Gilas sa Biyernes na gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Inaasahan naman ni Gilas head coach Tim Cone na kumpleto ang koponan sa ensayo kasama na ang mga naglaro sa kakatapos lamang na PBA Philippine Cup Finals. 2 araw silang mag-iensayo at dadaanan muli ang sistema ni Coach Cone lalo na 3 buwan na silang hindi nagkasama-sama simula ng kanilang mga asignatura sa Hong Kong at Taiwan sa unang bintana ng FIBA Asia Cup Qualifiers noong Pebrero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isusuot ng mga tagadala ng bandera ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics ang mga barong na gawa ng tanyag na Filipino fashion designer na si Francis Libiran. Ayon sa isang social media post mula sa Philippine Olympic Committee o POC, ang mga boksingerong sina Nesty Pitesio at Carlo Paalam ay isusuot ang sinag, barong
o barong habang buhat nila ang bandera ng bansa sa pagbubukas ng Olympics sa Hulyo 26. Binubuo ang disenyo ng barong ang embroidered detachable sling na gawa sa silk organdy na kulay ng bandera at embroidered sun rays at disenyo na inspirasyon ang Pintados Warriors. Ang mismong barong ay gawa sa pinya juicy fabric. Simbolo ng katapangan at karangalan sa bansa ang barong at bawat elemento ng disenyo ay ipinapakita ang mayamang kultura ng Pilipinas. Sa isang social media post, ipinakita din ni weightlifter Elrin Ando na suot-suot ang barong bago ang Olympics. Gaganapin ang 2024 Olympics sa Paris, France mula Hulyo 26 hanggang Agosto 11. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadalhin ni Javi Gomez de Leaño ang kanyang talento sa Korea pagkatapos pumirma sa koponan ng Anyang JKJ Red Boosters sa Korean Basketball League o KBL. Inanunsyo ito ng Anyang sa kanilang social media page nitong Huwebes. Kamakailan lamang ay namaalam na si Gomez de Leaño sa kanyang PBA team na Terra Firma pagkaraang maglaro para sa Jeep ng 2 season. Itong kakatapos lamang na komperensya ay nakaabot ng quarterfinals ang Terra Firma sa unang pagkakataon makalipas ng 8 taon. Ang dating Asian import ng Anyang na si Renz Abando na kamakailan lamang ay lumisan na sa Red Boosters. Sa ngayon, kasama si Abando sa koponan ng Strong Group Athletics Pilipinas na lalahok sa Jones Cup. Hindi bago para maging import si Gomez de Leaño dahil naglaro na ito dati sa Japan sa koponan ng Ibaraki Robots. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Sinupalpal ng celebrity socialite na si Ellen Adarna ang isang netizen na nagkomento sa litratong ipinost niya sa kanyang Instagram account. Ibinahagi kasi ng celebrity mom ang picture nila ng anak na si Elias kasama ang kanyang asawa na si Derek Ramsey. Kuha ang naturang litrato sa moving up ceremony ni Elias, ang anak ni Ellen, sa dating karelasyon na si John Lloyd Cruz. Say pa ni Ellen, yun lang daw ang tanging maayos at decenteng photo nila sa okasyon. Sabi nga niya, the only decent moving up photo with laughing with tears emoji. At umani naman ito ng positibo at nakatutuwang reaksyon mula sa mga netizen ang hirit ni Ellen at karamihan ay nagsabing mukha namang silang masaya at excited sa achievement ni Elias sa school. Ngunit, isang Instagram user nga ang biglang umeksena sa post ni Ellen na naghahanap kay JL, ang initials ng tatay ni Elias na si John Lloyd. Komento nito, quote-unquote, JL should be present. At nang mabasa ito ni Ellen ay agad niyang kinompronta ang nag-comment na tinawag niyang manang at sinabi na huwag masyadong makitid ng utak. Buwelta pa ni Ellen, quote-unquote, and you should mind your own business. Just because he's not in the photo doesn't mean he was not there. Huwag masyadong close-minded manang. Present father naman siya
meaning present din siya sa lahat ng milestones ng anak niya. Yan yung kanyang pagsupalpal doon sa nasabing netizen. At kung matatandaan, sinabi nga ni Ellen na maayos ang co-parenting arrangement nila ni Lloydie sa kanilang panganay na anak. At sa isang Instagram Q&A session, nabanggit din ito na walang palya ang sustento ni John Lloyd sa kanilang anak. Samantala sa iba pa nating chika for today, kinumpirma ng aktor na si Gary Estrada ang usap-usapan noon na ini-stalk niya o sinusundan niya ang premyadong aktres na si Dina Bonnevie. Sa guesting ni Gary sa weekly talk show ng GMA Network na Sarap Diba, kasama ang asawang si Bernadette Allison, ay game na game siyang sumalang sa hot seat. Isa sa mga questions sa kanya ay kung sino ang award-winning actress at mas maedad sa kanya na ini-stalk niya noon dahil super na in love siya rito. Natatawang sagot ni Gary, si Dina Bonnevie iyon. Ito ang nagkumpirma sa sinabi ni Dina sa panayam sa kanya ng kapwa actress na si Snooki Serna para sa YouTube channel nito noong February 18, 2023 tungkol sa pang-i-stalk sa kanya noon ni Gary. Revelasyon ni Dina, nagkita sila ni Gary sa isang gym at panay ang sulyap nito sa kanya hanggang sa sinundan ni Gary si Dina sa kanyang bahay. At sa ngayon ay 23 taon nang nagsasama bilang mag-asawa sina Gary at Bernadette at biniyayaan sila ng 3 anak na mga dalaga na ngayon. At may isa pa siyang anak sa dating karelasyon na si Cheska Diaz, ang kilala ring aktor ngayon na si Kiko Estrada. At sa huli nating chika for today, makalipas ang halos isang dekada, balik telebisyon ang actress, singer at TV host na si Jolina Magdangal. Sa social media post ng Dreamscape Entertainment, ibinahagi nito na magiging parte si Jolina ng cast ng upcoming revenge series na Lavender Fields kasama sina Jody Santa Maria, Janine Gutierrez at Jericho Rosales. Ayon sa production company, ang gagampanang role ni Jolina ay bilang si Lily Atienza. Caption ng Dreamscape, quote and unquote, "This is the iconic return of the Pinoy pop culture icon sa primetime bida. Abangan si Jolina Magdangal sa grandest serye ng taon." At kung maaalala nyo mga kachismis, taong 2015 pa ang huling teleserye ng actress kung saan bumida siya sa Flor de Liza, katambal si Marvin Agustin. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pagkikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Donella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din syempre sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.